Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na nakahanda ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbangin upang maiwasan ang epekto ng nakaambang kakulangan sa supply ng kuryente. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, bagamat magiging limitado na ang mga opsyon, iniulat naman umano ng Department of Energy na magiging maliit lang ang epekto ng power shortage. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live. Of Energy, magiging bahagya na lamang ang sinasabing posibleng kakulangan sa supply ng enerhiya ngayong summer. Samantala, welcome naman sa Palasyo ang naging pagpasa sa final reading ng Joint Resolution para sa pagkakaloob ng special powers kay Pangulong Aquino para tugunan ang posibleng energy crisis. Tiniyak ng Malacanang na handa ang gobyerno para maiwasan ang epekto ng nakaumang na power shortage ngayong summer. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma sa harap ng pag-aproba sa ikatlo at huling pagbasa ng Joint Resolution ng Senado at Kongreso na magkakaloob kay Pangulo Aquino ng Standby Authority o Special Powers para tugunan ng posibleng kakulangan sa supply ng enerhiya sa mga susunod na buwan. Paliwanag ni Coloma, bagamat welcome sa Palasyo ang pagpasa ng Joint Resolution, hindi naman anya ibinatay ng gobyerno ang kahandaan sa mungkahing special powers lamang. Magagamit ng Pangulo ang special powers para mapahintulutan ng small generators na makapag-operate sa peak load at epektibong net metering. Magkagayon nakita namang anya ng Department of Energy na magiging minimal ang epekto ng inaasahang kakulangan sa supply ng enerhiya. Matagal-tagal na ring nagpapaliwanag ang Department of Energy tungkol sa kahalagahan ng energy conservation measures. Tinututukan din yung mga maintenance schedules ng iba't ibang power generating plants para wag magkaroon ng unscheduled maintenance. No? Kaya sa pangkahalatan, makikita naman natin, ayon dun sa latest projection ng DOE, nakikita nilang minimal yung maaaring maging shortage or power supply deficiency. Ganun pa man, ang pinaiiral nila ay yung sense of urgency, no, na puspusan yung pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor para ma-minimize yung posibilidad na magkaroon ng rotating brownouts. Sa kabuuan, hindi naman sila umasa doon sa pagkakaroon ng emergency powers, no, dahil wala naman yun sa control ng ehekutibo. Patuloy rin anya isusulong ng pamahalaan ng tulungan sa pribadong sektor para sa ilang programa para maibsan ang rotating brownouts katulad ng Interruptible Load Program o ILP. Ang kahandaan ay bunsod ng posibleng kakulangan ng 800 megawatts sa unang bahagi ng 2015 dahil sa banta ng El Nino na makakaapekto ng husto sa hydropower capacity sa pagtaas ng demand sa panahon ng tag-init. Sa kabila noong delay na naganap ay nagsagawa naman ang DOE ng nararapat na koordinasyon sa pribadong sektor at kumpara doon sa period ng August-September last year, mataas yung kumpiyansa ng DOE na malalagpasan natin yung kung anumang power supply deficiency ang mararanasan natin sa mga darating na linggo at buwan. Kasunod nito, hinikayat pa rin ng Palasyo ang publiko na pairali ng tamang sistema para makatipid sa konsumo ng kuryente. Nauna nang sinabi ng Malacanang na titiyakin ng gobyerno na magiging makatwiran ang singil sa kuryente. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.